This is not about evidence. Imagine, pinagtiyagaan yung kalokohan ni Madriaga. Madriaga is a hoax. This is about bias. This is not for the Filipino people. This is about the survival of politicians on both sides. I refuse to be part of this. At sa aking panawagan sa sambayan ng Pilipino, kung nais nyo na maayos ng gobyerno, magsimula tayo sa ating sarili, mag-isip tayo, huwag tayo magpapauto sa mga optics, sa mga narratives, sa mga kwento. Sapagkat anuman ang maging resulta ng impeachment na ito, ma-impeach man, ma-convict si Sara o hindi, talo ang bayan. Congress possesses the moral ascendancy nor the sincerity to claim that this impeachment process is truly in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Simple. We cannot claim to be the vanguard of the Constitution when for almost 39 years we have deliberately ignored one of its clear mandates, the enactment of the enabling law against political dynasties. We invoke the Constitution only when it is convenient to our self-interest or political survival. Second, the process beginning as early as the 19th Congress is already tainted. It is marked by the backdrop of billions in allocations for infrastructure and ayuda programs such as IX, AKAP, and many more. To many, this raises serious doubt. Is this about accountability or is this about political leverage? Let us not pretend what we are witnessing is not a principled process, but a bitter conflict between former allies, a struggle for supremacy between political dynasties. This is no longer about the truth. This is about power. I refuse to be part of a political spectacle that brings no real benefit to the Filipino people, especially the millions who continue to suffer. Habang ang mga Pilipino ay nahahati, DDS, Pinglawan, Dilawan, loyalista, nag-aaway, nag-iinsultuhan, nagkakanya-kanya, ano ba talaga ang pinaglalaban? Ito mga kababayan, ito si Eresi mga kababayan, alam mo natin ito ay dilawan talaga to, dilawan. Pero sa kanyang pagiging dilawan, dito ako hanga sa kanya eh. Dahil firm, consistent ang kanyang pagiging dilawan, hindi siya patalon-talon. At nung napanood ninyo mga kababayan, nung sa Vox Populi sa programa ng mga Banateros, inimbitahan ito si Congressman Eresi at pinaunlakan naman yung mga Banateros. Pero andoon natin makikita kung ano talaga siya, yung paninindigan niya. Nakaka-inspired talaga mga kababayan. Ito nga, paunahan ko lang kayo bago natin to ipagpatuloy itong kanyang mga sinasabi. Napakaganda itong ehemplo si Eresi tulad sa ating mga supporters. Kailangan nating firm, kailangan nating consistent, kailangan natin na panindigan kung ano ang ating mga pinaniwalaan. Hindi naman ibig sabihin na magiging panatiko na rin tayo, pero ayon na rin sa ating nasaksihan, ayon na rin sa ating nakikita na wala namang iba talaga pag i-compare natin itong Duterte at saka sino pa naman diyang tumatakbo ng pagkapangulo sa 2028. Ito na panguna, una ko lang dito ha. Ito talaga si Eresi, ito ang magiging, na-inspire ako sa kanya eh. Dahil consistent at firm siya sa kanyang pagiging dilawan. Sana tayo mga sumusuporta kay BP Sara, sana naman ganun din tayo. Hindi naman tayo kailangan pang manira doon sa mga, kung sabihin natin sa kabila o sa mga kalaban natin, hindi natin na kailangan silang sirain dahil nakikita na natin na para silang bakal.
para silang ordinaryong bakal na ang kanilang sariling kalawang ay ang siya ring sumisira sa kanila. Yan, di ba? Pero itong sa atin, parang genuine, parang ano to, parang ginto. Kitang-kita natin, salang sa sinasala sa apoy, sa itaas, sa baba, sa gilid. Pero lalong kumikinang, di ba? Yun. Kung gaano katatag, gaano ka consistent, gaano ka tigas ang kanyang paninindigan, ganun din tayong sumusuporta, di ba? Tulad dito kay Erese, bago natin ito patuloy, pangunahan ko lang kayo dahil dito ang i-recommend niya bilang tumakbo na pagkapangulo ay si Marrojas. Tumidig siya at naniwala siya at consistent talaga siya dahil dati pa sumasang-ayon siya doon kay Marrojas, yon, di ba? So, ganun din tayo. Ito bilang inspiration natin. Hindi naman natin sinasabi na pinapabura natin ngayon si Erese dahil hindi siya sumang-ayon sa impeachment. Pero alam mo natin, dahil ayaw niya alam mo natin sa impeachment, pag makikisali ka dyan, pag halimbawa lumusot ito si BP Sara, naku po, yari itong mga amuyong, di ba? So, hindi naman natin sinasabi na umiiskapo ito si Erese, pero talaga, alam na talaga niya yung impeachment ngayon sa Vice Presidente ay hindi pananagutan, kundi stabilize sa ating Vice Presidente. Sisirain lang, di ba? O, ituloy muna natin tong mga sinasabi ni Congressman Erese. O kapangyarihan. Hindi na ito unity. Ito ay uniaway. Ito ay uninakaw. This is not about accountability. Yung uniaway at saka uninakaw, sa kanila lahat Kung sinong nagnanakaw, sila yung umaaway. Partisan politics. This is about destroying your enemies using instrumentalities of government like the NBI, the AMLAC, the COA, to persecute a political opponent. Sino man yung gumagamit dyan na Congressman Erese, di ba, ang admin? Di ba? Sila ang gumagamit. Sila ang naninira. Di ba? Naninira talaga sila. Pero sa kanilang paninira, dito natin makita mga kababayan, na sa kanilang paninira, sinong nasira? Di ba? Sila lang din. Nakakatakot po ito. Dahil hindi ito matatapos. Kung magagamit ito ngayon para i-persecute yung mga political opponents, paano kami? Opponent din naman ng administrasyon na ito. This is not about evidence. Imagine, pinagtiyagaan yung kalokohan ni Madriaga. Madriaga, sabi ni Ereste, loko-loko ka daw. Diba ganun na pagkasabi mo kababayan, mga kalukuhan ni Madriaga. So ibig sabihin si Madriaga, loko-loko. O nagpapagamit sa mga loko-loko. Parang ganun lang din. Madriaga is a hoax. This is about bias. This is not for the Filipino people. This is about the survival of politicians on both sides. I refuse to be part of this. At sa aking panawagan sa sambayan ng Pilipino, kung nais nyo na maayos ng gobyerno, magsimula tayo sa ating sarili, mag-isip tayo, huwag tayo magpapauto.
sa mga optics, sa mga narratives, sa mga kwento. Sapagkat anuman ang maging resulta ng impeachment na ito, ma-impeach man, ma-convict si Sara o hindi, talo ang bayan. Talo ang tao. Sino panalo? Mga politiko. Salamat. Sir, so you disagree with your Dito ba kababayan itong sinasabi talaga ni Congressman Rece, binabase ito niya sa mga kung anong nakikita niya dito sa baba. Palakpakan ho natin dito mga kababayan. Hindi ibig sabihin na pumalakpak tayo dahil pinapaboran kung saan tayo pumapanig. Ito naman talaga ang totoong nangyayari. Dahil alam mo ninyo, alam po natin mga kababayan, na kung itong impeachment ay patungkol pa lang sa pananagutan, to stick to the subject. Diba? Pero anong nangyari? Kung ano-ano na lang, nagmukhang halo-halo, nagmukhang fruit salad ang kanilang mga ebidensya. Diba? Nagmukhang fruit salad, kung ano-ano na lang ihahalo mo. Instead na ang gusto ng mga tao ay avocado shake, hinaluan mo ng langka, hinaluan mo ng kung ano-anong prutas. Di mo na malaman kung anong lasa. Mahirap mo na pangalanan kung ang pangalan yung inumin mong ginagawa. Diba? Pero mo, kahit hindi impeachable offense, sinahalo sa impeachment. Diba? Dito nakalit-silitsi. Instead na patibayin nila, kahit sabihin natin na katiting na lang katotohanan yung nakikita nila, kahit kung baga sa liwanag palang para palang alitap-tap. Kung yun nais nila ipagbalaki doon, nakapokus lang doon sa liwanag na nakikita nila, hindi na lang hinaluan para magmukhang totoo yung unang bintang sa kanila, mali ho yun, di ba? Hindi naman tayo abogado dito, pero natututo tayo dito sa mga matitinong abogado kung ano paliwanag, di ba? po Mandela de Lima sa pagpapanagot po kay Vicky Sara? I disagree in participating in this process as a whole. Kaya nga hindi na ako dumalo ng anumang process sapagkat tatandaan ko nung si Ninoy Aquino pinagbibintangan noon ng Marcos may kinalaman sa mga NPA, kinonvict ng Kangaroo Court. Talagay ko, ganito rin yun. Sir, what does the Liberal Party say about their stand? Well, we are liberal. Marami sa amin, nung impeachment ni President Marcos, bumoto ng impeachment laban sa kanya, marami rin hindi. Nakipag-usap po ba kayo sa ibang LP congressman katulad ni Congressman? Hindi po nagpapatawag ng tulong ang Liberal Party tungkol dito. Kaya ang ibig pong sabihin niyan ay maliwanag na may karapatan kami for conscience vote. Pero sa mga miyembro po ng LP dito sa Kamara, kayo na po ba yung may ganyan stand? Hindi ko po alam, hindi nga kami nag-uusap. Sir, but do you in effect accuse Congresswoman Laila De Lima of taking part in the politicking given how sharp you were in your statement is? Yeah, you mentioned it in your speech. Well, whatever it is my stand. Kahit na sino ang tamaan, kung sino yung bato-bato sa langit, Tamaan, huwag huwag magalit. magalit. May hard document sa yung presidente. Like for example, yung COA, no, because It was the COA notice of disallowance is not final, and it's not final. It can be appealed in the Supreme Court, in the courts. Pero alam nyo, lumabas yun, wala pang araw kopya ang Office of the Vice President. How about the AMLAC report? AMLAC report, it's an agreement, it's not conclusive. I don't know. Ang tingin ko lang, medyo, kung ako lang yung honest opinion ko, medyo pwede lang ang tingnan doon yung non-disclosure ng cash asset. You will not participate, sir? I will not dignify the committee dahil tingin ko,
Hindi naman talaga accountability ang term. Sir, how about Yun, the Sara and, yun, wala yun, pong yun, practice yun, yun. Hindi accountability ang habol nila. Yun, 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 yun. Ang habol nila, habulin lang talaga ang vice presidente para tumakas. Para palayasin. Habulin lang para lumayas. Hindi accountability, hindi pa panagutin. Habulin tayo to, lilitisin natin to para lumayas na to si Pipi Sara, di ba? Pipi Sara, huwag kang padala dyan, huwag kang lalayas ha. May umpisahan ka pa sa 2028. So, yun ang pinaka, pero just the same, nakita ko nga na weaponize lahat ng Pero yung sa non-declaration, yun ang pinaka. Totoo naman talaga mga babayan, weaponize lahat. Biro mo, lahat-lahat ng mga ahensya ng gobyerno, yun. Nagsama-sama na sila para magsuporta sa kanilang mga kasinungalingan. Diba? Number one dito, itong NBI ngayon, ginawang attack dog. Diba? Nakaposisyon na sila lahat eh. Sino nakaposisyon na? DILG, Ombudsman, NBI, di ba? Nag-posisyon na sila. Wala na tayong takas dyan. Kaya itong vice presidente natin, itong soon to be our president sa 2028, yun. Sasabay tayo sa kanila. Sasabay tayo kay Sara. Kung hanggang saan yung punta ni Sara, doon tayo mga kababayan. Huwag tayo magpapadala dito dahil alam mo natin, kahit sino pang mga kandidato ngayon, si Risa Hontiveros, kung ano-ano na panliligaw na mga ginagawa niya, may paawa-awa, may pabirhin-birhin yung busis, may pa kalma-kalma, may pa may kumbaga pabida-bida talaga. Kaya dito makikita natin ang stand ni Rese kahit paano, kahit siya na lang mag-isa dyan na tumindig nga firm and consistent si Rese. Nako, napakaganda itong panindigan ni Rese. Napaka-inspiring itong ginagawa ni Rese. Hindi ni sinasabi natin na pumapanig siya hindi siya pumapabor sa pinapaboran natin ha. Alam mo natin dito, hindi ito matitwist. Matibay itong pagiging dilawan niya. Diba? Ganun din tayo. Ito, bakit ko ito pinakita sa inyo mga kababayan? Dahil siya ay pamarisa natin. Yung pinanindigan niya ang kanyang pinaniwalaan. Dapat ganun tayo, ganun tayo. dapat nasagutin. Yung ang kanilang napanood ko sa TV, ang sagot nila, it was aggregated in the others. Di ba? So, sagutin nila yun. Pero sa tingin ko na-weaponize. Na-weaponize yung mga government agencies. Ha? Madriaga pa. Hindi may criminal. Hindi, fantastic talaga yung ewan ko tagal ko sa gobyerno nakita yung incredible yung kanyang testimonies. If not impeachment, Incredible Madriaga. Madriaga, hindi ako nagsabi dyan ha. Si Congressman Erese. Ano ko lang, sinusundan ko lang. Incredible. So, incredible yung sinasabi mo. So, talagang hindi ka credible. Ganon. ask for accountability from people. If not impeachment. Dito sa gobyerno na ito, hindi tayo makakahanap ng hustisya. Klarong-klaro ha. Dito sa bibig ni Rese, dito sa gobyerno ito ha, hindi tayo makahanap ng hustisya. Bakit? Bakit ha? Bakit? Paano tayo makahanap ng hustisya?
Kasasabi lang nila, lalo na itong tagapagsalita ng Malacanang, ayaw nila ng fake news, hahabulin nila yung fake news. Pero nung ang mismo Pangulo na ang nagsasabi sa mga fake news, bumaliktad. Tayo pa rin ang mali. Tayo pa rin ang mali. Sila laging tama. Totoo man o hindi, ilang kanila naman sinasabi, laging tama. Tayo naman, pag pinupuna sila, tayo mali. Sila ang tama. May tama talaga itong administrasyon ito. Sa gobyerno na ito. During the time of Duterte, I was the one who spoke against the war on drugs. Di ba? Tinanggalan nga ng pondo yung distrito. Oh. Ito nga, ilang paulit-ulit na to sinasabi ni Congressman Eresia, yung salungat niya, yung pag-ayaw, hindi siya pabor sa pabor sa war on drugs, tinanggalan siya ng budget sa kanyang distrito, di ba? Ganun ang mga kalakalan dyan sa Kamara. Pag hindi ka sumusuporta sa gobyerno, wala kang proyekto. Yun talaga ang tradisyon sa Kamara. Tradisyon talaga sa Kamara yan. Kumbaga, sumang-ayon ka na lang kahit ayaw at gusto mo. Paano kayo ito makukurik mga kababayan? Hiwalay kasi. Alam mo natin, kung saan nakapanig ang kung saan administrasyon, itong mga nasa Kamara, ipapaloy-paloy ito eh. Kung saan yung Agos, sasabay. Pero ito si Eresio, makikita natin na sa panahon ni PRRD, ayaw talaga niya. Ayaw niya sumusuporta, pero bilang anong parusa sa kanya, hindi siya binigyan ng budget sa kanyang distrito. Ilang parang pang-apat na bisis ko na ito narinig galing sa kanyang bibig talaga mga babayan. Ito talaga si Eresio, firm talaga to, consistent sa kanyang paninindigan. Dito natin makikita mga kababayan na isa itong ehemplo sa isang politiko na sa akin lang na nakikita. Iwan ko kulong dati, hindi ko ba ito nasusundan dati, pero base sa kanyang kwento, so, genuine na follower. Diba? Palakpakan natin. Sana ito mga kababayan, tayo rin. Kung gaano tayo katatag, gaano katibay ang ating suportahan, ganun din tayong sumusuporta. Dahil alam niyo ito mga kababayan, tayo na lang dito sa social media, kahit kakarampot, kakaunti lang tayo, pero pag mapagsama-sama to, napakalaki para itong isang walis tingting, di ba? Itong walis tingting, bawat isa, napakanipis, napakaliit, madaling mabali. Pero pag sama-sama, naku po, ang tibay, di ba? Paramihan tayo. Yung mga paniniwala natin na kahit katiting lang, yung paninindigan natin kahit katiting lang, pero ipagsama-sama natin, isi-share natin sa ating mga mag-anak, mga kaibigan. Napakalaking bagay na yun, di ba? Ang sa atin lang dito mga kababayan, hindi naman to para sa ating sarili itong ginagawa natin. Itong ginagawa ni Congressman Eresio, sana mga anak pa to, dumadami pa to, na maninindigan siya para saan man, para sa ikakabuti ng ating bansa. Wala namang ibang umaayos sa ating bansa. Kung ito mga politiko na hanggang ngayon sila ay nakaupo pa, kitang-kita naman natin, lalo na ngayon dito sa kasos impeachment, naku po, nagmukhang comedy bar yung Kamara, nagmukhang comedy bar itong
nagmukhang circus itong mga opisina sa mga mambabatas. Na instead na gumagawa sila ng batas, hahabulin nila ang kapwa nila politiko. Ginagamit ang kanilang kapangyarihan. Ito ang impeachment. Hindi pananagutan, kundi pagpalayas sa vice presidente. persecute sa kanya. Ngayon, sa impeachment, sila yung mga rara boys ni Duterte. No? Kung sa tingin niyo ba dapat ito panagot si VP Sara? Sir, does this one concerning Does it discredit them from filing kung meron namang bakit? Yes. Kasi yung sinabi ko nga, Sir, they can turn a new leaf. Halimbawa, they change their mind. Or they realize they're wrong. and, kaya nga, ang sinabi ko, hindi ako naniniwala dun sa proseso na ginawa nila. May marangal na paghahabol. Ano po yung marangal na ano sir yung marangal na paraan para sa inyo? Bilyon-bilyon yung nakita naman natin na sa flood control, nakita ko. Ayoko maging parte. So, I am not judging. Ano po yung para mapatay? Na sinimula ng mali. So everything is from a fruit of a poison tree. Ano nga po yung tama? May pagpapatay. Well, after her term, pwedeng ombudsman, yes. Slander, sir. Anything. Bakit after? Parang hindi. Kasi political process talaga itong impeachment. Yung mga na-impeach before, naniniwala kayo hindi sila dapat na-impeach? Hindi, iba naman ang hindi naman ako nag-try noon eh. Paano ko masasagot yun? Kanina naninigiran niyo po yung impeachment process, yung accountability. Political po talaga, sir, yung impeachment. Political nga, pero walang ganito. Na bilyong-bilyong mga alokasyon. Di ba? So, na-divert siya, na-divert. Kaya nga, yung impeachment ay sana mapapanagot natin yung mamisala kung hindi ginagamitan parang ang nangyari para panagutin mo yung 125 million, nagnao ka ng 1 trillion. 1.3. Sir, you mentioned billion-billion yung allocation. Meron kasing Pagtakpan nila. Paano mo matakpan itong isang buong kumot tapos pagtakpan mo ng para lang singlaki ng tuwalya? Yun ang nangyari ngayon sa gobyerno. Nakikita ang gaano kalapad ang kanilang nakawan. Parang isang buong bahay yung nakawan nila. Tapos takpan mo lang ng panyo. So dito natin makikita mga kababayan na ang mga tao magbulag-bulagan ba yung mga tao, pero hindi na siguro masasabi natin na sa maliit na bagay makakalimutan na yun. Ang laki, trillion, magkano yun? Umabot ng 1.3 trillion sa loob ng 3 taon. Ako po. Tapos ang hinabol nila 125 million. ng Paolo Duterte na yung kapalit daw ng pagboto sa impeachment ay yung pag-strip away dun sa budget ng mga distrito. May naririnig din ba kayong gano'n? Meron bang Wala akong pakialam doon kasi wala naman lalapit sa akin dahil alam na nila yung paninindigan ko na hindi ako pwedeng sway. I will not be swayed by power nor money nor positions nor fear or threat. Pero wala po- I wala pong lumapit sa- will not be a pawn to anybody. Ay, naninindigan din kayo, sir, na hindi dapat mapanagot si Bibita. Mapanagot siya sa tamang panahon sa ombudsman siguro after. Transfer is kung sakaling meron ng pananagutan ni VP Sara, it transfer is to allowing her to run for president nang hindi niya pa nasasagot yung mga alleged. Well, there will be a Senate trial, I'm sure. Kita mo itong mga taga-media, mga kababayan,
Nabanggit na dito ni Resi gaano kalaki yung mga pananagutan sa gobyerno ngayon. Pero yung tinatanong pa rin dito sa mga media, patungkol pa rin kay BP Sara. Paldo nitong mga kuluho eh. So, actually, my vote is insignificant in this process. I know that there will be enough votes. Pinapaliwanag na dito ni Resi na maayos na itong impeachment politika, hindi pananagutan. Tapos, inipases na dito gaano kalaki yung ninakaw sa gobyerno kumpara doon sa paratang nila sa vice presidente. Pero ang tanong nila ay ang hirit pa rin sa vice presidente. Oy, media. Dito pa kami mga timos dito sa baba. Dito pa kami mga maliliit na alingaw-ngaw dito sa baba. Sa totoo lang mahirap kasi magsalita na may mga busal kayo. Yung tinatawag na busal, yung may tali sa bibig. Oh, ilang libo kaya yung tali sa bibig? Ba? Ano bang basahan dito ngayon sa media sa ganitong administrasyon? Ilan lang, mabibilang lang. Ba? Yung credible na mga media, naku po. Yung mga hindi nagpapabayad, naku po. Yung media na bihira lang yung media na gumagastos para lang ma-interview yung tao. Pero sa kanila, naku po, basta magbayad ka lang, naku po, himod, pati bayag. I prayed for wisdom, and my wisdom is not to participate. Abstain, sir, or no? I will not attend even the plenary session. Sir, aren't you worried about the potential optics na namamangka kayo sa dalawang ilog by not taking a stand? Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas. Grabe yun, no? Impyerno sa bansang Pilipinas. You're saying favor po kayo, sir. Anong mga favor? I am convincing Mar Rojas to run. Yun, no? Yun. Sir, Yun, in that yun. line, sir, would you think, theoretical lang, sir, would you think the late Pinoy would have approved of your choice? Yes, of course. I'm very confident. Why do you say so? Bakit? Kilala ko si Pinoy. Noong mga huling oras ng buhay niya sa mundo, kami magkakasama. Nung mga wala na, yung mga dati namin kasama, kami magkasama. Sir, if it's weaponized, you're implying that it is a political dynasty war. Yes. Precisely. It's a war between Duterte and Marcos. Saan ba nagsimula yan? Di ba? Gusto ni Speaker Martin Romualdez siyang papalit. Kaya nga gusto niya ng PI. People's Initiative, nagbayad ng tig 1,000, lahat ng pipirma. Alam niyo naman lahat yan. Di ba alam niyo lahat yan? Kasi diba, kung sumispend ito at the same time, it will be a war between dynasties, but at the same time, it's also a need for accountability on the part of Biden. Well, we are just being used by another political family. Sir, under So I don't want to be used by the Dutertes or the Marcos.